Sunod-sunod ang sibakan sa Bureau of Immigration sa gitna ito ng pagsisiwalat ni Russian influencer Vitaly Zdorovetsky sa umano'y korupsyon sa loob ng kulungan. Ang detalye sa agenda report ni Lian Bustillos. Isang warden at 2 deputy ang nagbitiw sa pwesto, habang 3 pang personnel ng Bureau of Immigration ang tuluyan ng sinibak sa serbisyo. Ito ay kasunod ng mga aligasyon ng korupsyon na ibinunyag ni deported Russian influencer na si Vitaly Zdorovetsky. Ayon kay Zdorovetsky, nabibili umano ng pera ang mga patakaran sa loob ng piitan. Matatanda ang inamin ng Immigration Bureau na sa kanilang detention facility kinuha ang mga videong kumakalat sa social media, kung saan malayang nakapag-vlog si Zdorovetsky sa loob ng kanyang selda. Bunsod nito, nagpatupad ng double crackdown ang BI sa kanilang holding facilities sa Taguig at Muntinlupa. Katuwang ang National Capital Region Police Office at ang Bureau of Corrections, isa-isang hinalughog ng BI Intelligence Division ang mga kwarto ng mga nakadetine. Layunin ng operasyon na matiyak na walang naitatagong unauthorized cash, anumang electronic devices, matutulis na bagay o illegal na droga sa loob ng mga pasilidad. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, bagamat noong nakaraang taon pa nangyari ang nasabing insidente at nagkaroon na rin ng mga mass raid noon, ang mga huling pahayag ng influencer ang nagtutulak sa ahensya na mas gawing regular ang pagpapatupad ng surprise inspections. Dagdag ni Viado, kasalukuyan ng tinitimbang ng BI ang pag-revise ng kanilang mga regulasyon, lalo na sa paggamit ng mobile devices. Paliwanag niya, pinapayagan lamang ang paggamit ng cellphone kapag kailangan makipag-ugnayan ng mga nakadetine sa kanilang pamilya, embassy o legal counsel. Pero dahil sa kaso ni Zdorovetsky, posible raw na tuluyan ng i-revoke ang paggamit ng cellphone at palitan ito ng landlines at video call booths. Nakipag-ugnayan naman kami kay BI spokesperson Dana Sandoval para humingi ng sagot ukol sa mga aligasyon ni Zdorovetsky hinggil sa umano'y inhumane living conditions sa loob ng pasilidad. Una po nireklamo niya is yung pagkain niya. Na alam mo yung pag bumibili tayo sa karinderya ng pagkain na nakabalot ng supot yung mga pagkain. Ganun po, and he was complaining about that. But that's an ordinary thing that Filipinos do when we buy food. Pangalawa, sabi niya meron daw mga daga doon sa facility. Pero pag tiningnan mo naman yung paligid niya, mukhang disente naman at maganda naman ang kanyang sleeping quarters. The third thing that he was complaining about, parang horrified siya at the thought that they were using a tabo para maligo. And this is also another Filipino thing. One other complaint na nirereklamo po niya is sobrang init daw po sa facility. Taas daw po ng temperature lalo kapag summer. But that really is the temperature of the country. Nilinaw din ni Sandoval na taliwas sa pahayag ni Zdorovetsky na hindi sila gaanong nakakalabas ng kanilang mga selda, meron daw communal area sa pasilidad, tulad ng gym na malayang napupuntahan ng mga nakadetine. It's really an open area eh. Hindi naman sila tipong nakakandado lang or nakakulong lang. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon sa mga personnel na sinibak sa trabaho. Kapag mapatunayang may connivance o pagkukulang sa tungkulin, haharap daw ang mga ito sa administrative case sa Board of Discipline na siya ring ifo-forward sa Department of Justice. Para sa agenda, Lian Bustillos, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.